Akala ko ang pinakamahirap na parte ng hiking ay yung pag-akyat sa bundok. Hindi pala. Yung pinakamahirap pala yung tanongin ang sarili mo kung kaya mo pa. May point pa sa buhay mo na bigla mong maitatanong sa sarili mo, kaya ko pa ba? Nakaka-1,000 na tayo ng pamasahe. Ano yun? Road trip Naman si, isa. si Antonieta. Hindi rin naging perfect na simula ng trip namin. Nagkaroon ng konting misunderstanding sa meet-up at medyo natagalan bago kami tuluyang bumiyahe. Pero naisip ko, parte na siguro to ng adventure. Hindi sa lahat ng magandang biyahe, smooth ang umpisa. At minsan, yung mga unexpected na pangyayari ang mas nagpapaalala sa'yo na hindi mo kailangang kontrolado ang lahat para maging memorable ang experience. Ano ka? Ang unang hiking ay kaguluin. Kaya nga. Andito na kami sa Greenfield at yung 12 midnight na usapan naging past 1 a.m. Inabot pa rin kami ng alas 2 kasi hinintay pa namin yung ibang joiners. Around 2 a.m. na nung umalis kami ng Maynila papuntang Dingalan, Aurora. Halos lahat ng pasahero niya natutulog na sa biyahe. Gustong gusto ko na rin matulog niyan pero ang daming tumatakbo sa isip ko. Iniisip ko, kaya ko pa ba? Hindi lang sa hiking, kundi sa mga bagay na dati ang dali lang natin gawin. Habang papalapit na ako sa 40, na-realize ko, ayokong dumating yung araw na puro sana ginawa ko. Kaya nang niyaya ako ng hipag ko na mag-hiking sa Dingalan, Aurora, ang una kong naisip, parang nakakatamad. Baka hindi ko kayanin. Kasi ang huli kong akyat ng bundok, nasa 20s pa ako. Hindi ko alam kung kakayanin pa ba ng katawan ko. Alam niyo naman kami mga millennials, mukha lang kaming bata pero ang katawan namin pang 16. Pero mas natakot akong hindi ko man lang subukan. Kaya sinabi ko sa sarili ko, sige, tingnan natin kung kaya ko pa. Mabilis din mag-drive itong si Kuya at may isa lang kaming stopover sa aming buong trip. Almost 4 hours din ang biyahe at 5:35 na nung dumating kami ng Aurora mula Maynila. Nag-stopover muna kami sa isang karinderya para mag-breakfast, mag-CR at mag-freshen up. At ito na nga lang yung breakfast na inabutan namin. Dito lahat tumitigil lahat ng mga kasama sa tour. Kaya napakarami ng tao na kumain dito ngayong umaga. Makain kayo? Yung mga kapatid at yung isang hipag ko na lang yung kumain dito habang kami nag-freshen up na lang kami at nag-CR. Tamang-tama naman natira pa yung burger na binili ko sa McDonald's kanina madaling araw bago kami umalis ng Maynila. And now our journey begins. May ilang minuto rin kami lumakad dyan bago kami makarating sa port at pagsamasamahin para mabigyan ng briefing. At kita nyo naman, mukha kami mga Avengers dito, no? Of course, hindi pwede magsimula ang tour without ang briefing mula sa aming tour guide. Ito pa po mag-set ang ating event. And then, tatravel lang po tayo ng mga 20 minutes. Ano lang po tayo ng konti para marinig. 50 pesos per head pag napuntahan. Ano po? And of course, sa nakakaaliw na human drone shot, nakala ko naman totoong drone ang gagamitin. Nagtitipid yarn. Hey! Smart! Kaway-kaway! Come on! Kaway-kaway! Hey! Wow, it's fine! Bago kami makakit sa bundok na pupuntahan namin, kailangan muna namin tumawid ng dagat. Kaya dapat yung isusuot mong damit ay okay lang na mabasa. Sinasabihan ko na yan kanina pa. Hindi nakikinig sa akin.
Nagstay muna kami ng ilang minuto dito sa isang maliit na public resort dito sa Dingalan, kung saan dito kami magmumula papunta sa pag-akyat namin sa bundok. At tinake advantage namin yung lugar para mag-CR, mag-freshen up at mag-picture. And this time, papunta na kami sa starting point sa baba ng bundok na aakyatin namin. Morning, Assalamualaikum. May mga ilang grupo din ng tours kaming kasama during that time. Ito naman po yung papunta ng Batalis of the East. Ang uunahin natin yung pinaka-highlight sa bayan ng Dingalan, yung tinatawag na Batalis of the East, na may local name na Southeast Paradise. Ano po? And now, the walking starts. Iba-iba na kami dyan, hindi na magkakagrupo lang magkakasama dyan sa time na yan. The first few meters, kinakaya ko pa. Kayang-kaya pa. Kahit papano, no, before ng tour na to, nakapaglakad-lakad naman ako. Nakapag-try naman akong mag-jogging, mag-walking dito sa amin. So, medyo talagang kinakaya ko pa. Habang paakyat ako ng bundok, ramdam ko yung pagod. Humihingal, sumasakit ang binti. Pero bawat hakbang, mas lalo kong napapatunayan sa sarili ko. Hindi pala ako nakikipagkarera sa ibang tao. Nakikipag-usap lang ako sa sarili kong takot. Hiking kasi sabi mo magka-40 ka na. O tingnan natin ngayon. Parang may 50 ka ng katawan. Parang 60 na katawan mo. Ha? At sa dulo ng hike, ang pinakamagandang tanawin na nakita ko, hindi lang yung ganda ng Dingalan, kundi yung realization na kaya pa pala, hindi man kasing bilis ng dati, pero kaya ko pa.
It was just two lovers sitting in a car, listening to blonde, falling for each other. Pink and orange sky, feeling super childish, no done clever. Missed call from my mother. I quit you at the night, got no lullaby. I was all alone with a love all my life. She's got glitter for skin, my radiant beaming the night. I don't need no light to see you shine. It's stronger. You slow down time in your garden. We were just two lovers, freed up on the dad, drawing our At this point, papunta naman kami ng lighthouse. Ewan ko ba, pero sa parting to, parang mas matagal ang nilakad namin kaysa dun sa pag-akyat namin kanina sa bundok. Dito, mas mahirap yung pababa. Buti na lang kamo maganda yung panahon, maaraw, hindi siya madulas, at merong tali na guide or hinahawakan namin just in case madulas kami. Uy, naku po, uy. Talaig yan, baliw. Sa parting to, unti-unti ko na nararamdaman yung pagod as in nangangatal na yung tuhod ko dahil bababa, aakyat, may malaking hahakbangin, sumasakit na yung binti, tuhod at balakang ko. Ang tanging motivation ko na lang ay malapit na, konti na lang. And finally, here we are. Nasa lighthouse na kami. And sa totoo lang, hindi naman talaga ako na-amaze kasi marami na rin ako napuntahang lighthouse. Marami na rin ako napuntahang ruins. And ang maganda lang talaga dito yung view ng dagat at ng bundok. Nagstay lang kami sa lighthouse sa mga ilang minuto para mag-sightseeing at mag-video, mag-pictures. After that, bumaba na rin kami and then naglakad kami na mga more than an hour pa rin bago kami nakarating sa aming mga cottages. So sa puntong to naligaw pa ako kasi hindi ko alam kung nasa na yung mga kasama ko. Yung pala nandun lang sila sa kabila. So ang ginawa ko habang hinahanap ko sila, nag-sightseeing din muna ako kung ano bang meron sa lugar na to. Oh, wala ang mga yun. Nasaan ang mga yun? And finally, it's lunchtime. And yes, itong boodle fight namin kasama to sa binayaran namin sa tour. At ayan na nga, usapang boys sa pinag-uusapan nila kaya hindi ako makarelate. Char. Anyway, kung ganito ba naman kadaming pagkain at kasarap ang sasalubo sa'yo after a long day of walk, ay talaga, parang gusto ko dumito na lang. Matapos nga ng aming napakasarap na tanghalian at ilang minutong pahinga, eto na nga at papunta naman kami sa Lamau Cave kung saan sasakay kami ulit ng bangka papunta doon. Hindi ko lang alam kung mga ilang minuto inabot pero mga kulang-kulang 1 oras din.
this time namangha talaga ako sa view. Napakaganda ng bundok. Naisip ko, napakaswerte talaga natin mga Pilipino kasi meron tayong ganito kagandang likas na yaman na wala ang ibang bansa. All natural, created by God, and not man-made. At eto na, nakarating na kami ng Lamau Cave. At kailangan naming languyin papunta doon kasi medyo malalim tong pinagtigilan ng bangka. So, buti na lang lahat kami naka-life vest. At meron din kaming guide na lubid para just in case walang masaktan or walang malunod kung hindi man marunong lumangoy. Dati-rati takot akong basta tumalon ng bangka eh. Pero ngayon nararamdaman ko na yung thrill. Masarap yung feeling na nakakasabay ako sa lahat ng mga kasamahan ko. Malakas hindi naman talaga ang alon dito sa parting to ng kuweba. Talagang madadala ka kung hindi ka makakakapit. Ang yabang-yabang ko pa kanina, pero ngayon, ang sakit sa ilong at sa katawan nun, ha? Talaga naman! At enjoy na enjoy din naman nga ang dalawang mokong na ito. Sa point na to, binitbit na ako ni Kuya Rick, ang aming tour guide, para makabalik sa bangka. At na-enjoy ko naman habang hinihila niya ako. Falls! Falls! Adventure sa taas! Sarap! Let's go! Ate! Ayaw kasi pa mag-swimming ka lang. Hindi na, Alam mo mga tem? ayun! Damay ko kayo. Gaya mo kami sa'yo, ha? Badri, sarap.
Nervous kasi ako, kaya ano. Maalim kasi doon, dito naman wala na ano, doon talaga. Sorry po, mamampasin ka talaga no. Pabalik na kami sa aming van. Pupunta na kami sa aming sunod na destination, which is the Adventure Park at doon sa waterfalls. Sakay tayo ng van. She moves like a map with no border, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a milk. But at this point, sa sobrang pagod namin, laro na yung mga 30, 40, hindi na kami sumama sa Adventure Park at sa waterfalls. So, nabalitaan din naman namin na hindi rin kagandahan ang waterfalls dito noong time na yun. Dahil medyo tuyo daw, so sobrang init. So, nanatili na lang kami, tumambay na lang kami dun sa may tindahan at naghintay ng time pa uwi. So, this is super tiring day but one of the most memorable na I can add sa aking near Port Fortis experience. So, until next time, until my next vlog, see you then. If I don't ask your name today, I may never get the chance.